Guys, before year ends, I want to greet each and every one of you a Happy New Year. So, Happy New Year po sa inyong lahat, sa mga kapwa natin sa Bungero. Sana itong taon na paalis ay nagdulot sa inyo ng kaginhawaan, peace of mind, good health, and financial blessings. Kasi kami dito sa Sisiw Academy Farm, this year has been very good to us. So, umiscore kami ng 9 points sa bakbakan. Marami kaming third beast na mga runner-up kami. Although, hindi pa namin napupuruhan ang championship. Pero runner-up kami. Sa Manila Arena, nag-runner-up na rin kami. So, we are really happy na ganito ang progress ng farm natin at mga manok natin. So, kung makikita nyo, itong hawak ko, this is our Hammerfoot Dome. So, talagang sila nagpapanalo sa amin, kaya pinapadami namin. So, anyway, I will share with you the wisdom that I have learned this year. So, ano ang wisdom na natutunan ko ngayong taon? The wisdom that I have learned this year is you must first learn how to walk before you run. So, ibig sabihin, matuto muna tayo maglakad bago tayo nagmamadaling tumakbo. So, in essence, sa pagmamanok, kadamihan sa atin, hindi rin naman ito kaila sa lahat, pati ako, talagang gigil na gigil ako mag-champion kaagad. Gigil na gigil ako mag-champion kaagad from the very beginning. Of course, lahat naman na nagmamanok, ganyan talaga ang trajectory, ganyan ang gustong gawin, ganyan ang direksyon. Pero there is a certain wisdom, there is a certain wisdom behind na kumbaga, kung hindi ka nagmamadaling mag-champion, hindi mo mamimiss out yung detalye. So katulad ko, sabi ko nga sa inyo, puro runner-up ang inabot ko ngayon. The highest is 9 points sa bakbakan na 11 stag. Pahirapan talaga yun. Pero sa pre-finals kasi, 4 ang panalo namin, 1 laglag. So kumbaga, 2 nun ang nilaban namin na mga kapatid nitong bulik na to. So, I'm really happy. I'm really happy. Pero, sabi ko nga, gusto natin mag-champion pero hindi dapat natin pilitin. Kasi para sa akin, kung para sa'yo talaga yan. So, there is a hidden lesson behind. Kasi doon, sa mga nakasubaybay naman sa atin, sumali tayo sa, nag-enroll ako sa 3 days na Sagupaan Kaking School ng legendary idol natin na si Patrick Antonio. So, sumali tayo sa 3 days Kaking School and talagang nagdulot yun ng kakaibang kaalaman. Yung pointing na natutunan natin, talagang very sharp ang mga manok. Talagang ang bibilis tumapos ng kalaban. Talagang ang tutulis pumaa. So, doon ko natutunan yun. So, doon ko nasabi sa sarili ko na kailangan ko pala talagang pagdaanan muna lahat ng to. Lahat ng mga heartbreaks na dapat pa-champion na ako, pa-champion ang team namin, hindi namin nagawa. Kasi kailangan namin pagdaanan. Kailangan namin matutunan. Kasi walang perfect na sistema dito sa pagmamanok. Isang mali mo sa pag-select ng manok, isang mali mo sa pointing, isang mali mo sa paggamit ng tari, mawawala lahat ang pangarap natin na mag-champion. So, ganun ka, mitikuloso ang laro natin na to. So, ang importante, enjoy lang natin and talagang, kumbaga, wag nating panggigilan na magmadali tayong manalo. Otherwise, we will miss certain points, certain lessons. So, sa part ko, ang natutunan ko, talagang in-scrutinize ko yung detalye ng breeding ko, yung mating ko, sino ang nanay, sino ang tatay, gaano kabalanse ang nanay, gaano kabalanse ang tatay, alin ba ang dapat, hatch ba ang tatay o hatch ba ang nanay, bruise ba ang tatay, bruise ba ang nanay, kelso ba ang tatay, kelso ba ang nanay. So talagang ganun dapat kadetalye, which is yun ang nagawa ko ngayon. So I think next year, mas kampante na ako and kumbaga since nandun na kami lagi sa runner-up, hopefully next year, makasungkit na naman kami. Hopefully sa amin naman next year, masungkit na naman namin. Kasi kumbaga, marami kaming natutunan and alam naman namin na this year, we are being prepared. So next year, prepared na kami sa malaking labanan talaga. Kaya kumbaga, I'm very excited sa parating na taon, and sa mga kasama naman natin na mananabong na talagang nagsusugal, applicable din po ang learn first how to walk before you run. So, katulad ko rin, nung hindi pa stable ang result ng derby namin, minimum lang ako. Pero nung nagamay na namin yung laro, nagamay ko na yung manok ko,
Alam ko na kung sinong pwede kong kargahan, and then ina-assess ko yung kalaban kung alam kong kaya ng manok ko, kakargahan ko siya. So, yung taya ko po, pa-minimum lang, umpisa ko ng 11, 22, niro-roll ko ang panalo ko. Lagi kong sinisave ang puhunan ko. Kaya, at the end of the day, kahit matalo man ang last 2 fights ko, either tabla ako or panalo pa ako. So, kumbaga, ganun. Hindi ako talagang gigil na sumugal lang na alam ko magaling ang manok ko. So, marami rin tayong mga kaibigan na nag-umpisang ganyan. Talagang toduhan sa sugal, kasi may tinatawag tayong beginner's luck, So, pinapanalo sila nung una. Nung mga huli, dahil sa kalakasan tumaya, ngayon pinapapinas na lang ang manok, binebenta na ang manok, nagbenta ng mga gamit, hindi na mahanap sa kung saan-saan kasi nagtatago na dahil sa dami ng utang, sa dami ng nadispal kong mga pera dahil nga pinansusugal. So, kawawa naman. So, I think isa sa pinaka-great example is yung idol natin na si Patrick Antonio, So, alam naman nating lahat na kung ilang milyon siya tumaya sa mga manok niya. Kasi unang-una, nakabisado na niya ang laro, nakabisado na niya ang manok niya, may factor yung luck, kapa na niya yung swerte niya, kaya siya kayang tumaya ng ganun. So, sabi nga niya, alam mong magaan sa iyo ang swerte, alam mong mananalo ka, pero dapat nakahanda ka ring matalo. So, isa yun sa mga kumintal sa isipan ko na nang nagpunta ako, nang nag-aral ako sa kanya sa 3 days cooking school. Kaya sabi ko nga, na-enlighten ako ng husto, in-apply ko kaagad. Ayun, sa pre-finals ng bakbakan namin, talagang umiscore at kumilos na maayos sa mga manok. Kaya yun po, the same din sa breeding. Huwag tayong magmamadali. Kasi kung para sa'yo yung championship, ibibigay sa'yo yan. Kasi the more nga tayo na nagmamadali, the more natin na no-overlook ang mga bagay-bagay. So marami pa pala tayong dapat matutunan kasi kung mag-champion man tayo, yung mga bagay na na-miss out natin, sisingilin tayo in the future. Ang ibig kong sabihin, yung mga errors na posibleng nag-champion tayo kasi medyo nasa atin ang swerte, pero yung scientific error na nakomit natin, hindi natin makokorekt yun. Samantalang yung error na mga heartbreaks na mga pa-champion ka, natalo ka pa dahil mali ang selection mo, mali ang pinasok mong manok, iba yung pointing mo, nagkamali ka sa pointing, nagkamali ka sa gamit ng aircon, nagkamali ka sa management ng moisture and feeding. So, iba ang dinudulot na lesson noon. Tumatanim sa puso, tumatanim sa isipan natin ang lesson sa mga bagay na yun. Kaya it's really important for us, at for me, it's really important na madaanan natin yun para talagang tuloy-tuloy tayo in the future. Mabagal man ang pag-usad natin, at least tuloy-tuloy. Hindi yun nag-champion ka kagad, ganyan. Pag champion mo, hindi ka nabalitaan ulit. Kasi nga, wala kang pundasyon . So, kumbaga dito, slowly, we are building our foundation. So, the foundation that we are building is knowledge. Knowledge about our bloodline, knowledge about our betting style and strategy, knowledge about management sa pagpapalaki ng sisiw, knowledge and management sa manpower and everything. So, we are slowly building the foundation that is needed to become a champion. Kasi one day, pag nag-champion ka at nadaanan mo lahat ng heartbreaks, I'm sure lahat kwento ng mga veterano at mga consistent na mga mananabong, magmamanok na kasama natin, kaya sila naging consistent dahil napagdaanan nila ang mga sinasabi ko. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa, kahit napagdadaanan nyo ang mga heartbreaks, alam kong one day, magiging champion din kayo, magiging champion din tayo. So maraming salamat sa inyong lahat, sa mga GC members natin. Happy New Year!